Confirmation of charges hearing sa February 23. Matatanda ang noong September 23 ang orihinal na schedule dapat ng pagdinig, pero hiniling ng kampo ng dating Magandang Lunes sa inyong lahat. Kamusta naman ang panimula ng bago na namang linggo ng ano ba tawag natin dito? Sikap sa ating mga bayan, pagsubok sa larangan ng ating pang-araw-araw na buhay at syempre sa larangan ng politika. Marami nagsasabi, kailan ba matatapos, Panginoon, ang aming kalbaryo? Bawal ipagdasal ng masama ang ibang tao, pero Panginoon, sabi mo naman sa Biblia, parurusahan mo mga umaabuso sa kanilang mga katawan, mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot na dahilan kung bakit nagkakaroon ng gastrointestinal illnesses gaya ng nararamdaman ngayon ng ating Marcos Jr. Bahala ka na, Panginoon, bawal ipagdasal ang masama ng iba at baka bumalik sa amin, pero alam mo naman kung anong kinakailangan ng Pilipinas. Please, Lord naman, please. Sabi mo, ask and you shall receive. Yan, humingi na po kami. Humingi na po kami na pagkatapos ng aming kalbaryo, bahala na po kayo sa aming mga namumuno. Anyway, ngayong araw po, medyo busy tayo. Nung umaga ko po, ako po yung nakipagkomprensya sa aking abogado tungkol dun sa aking asylum. At syempre, dahil binalikan namin yung mga pangyayari, kaya ako napilitan kumuha ng asylum. Medyo masama na naman ang loob ko dahil alam nyo, 1 taon at 4 na buwan nang ako'y wala sa Pilipinas. No? At talaga naman, kung kayo sa Pilipinas ay umaasang matapos na ang bangungot ng Marcos administration, lalo naman po ako dahil ako'y gustong-gusto ko nang umuwi. At syempre kanina natawa ako nung sinabi nung abogado na baka naman pag ako tinanong sasabihin ko na dati ko nang gusto mag-abroad. Sabi ko, kakatawa naman yan. 2 beses ako nag-aral sa abroad, 2 beses ako nagturo sa abroad. Ako'y palagi umuwi ng Pilipinas. Talagang wala akong plano na manirahan sa ibang bayan dahil ako talaga, isa lang ang aking bayang sinilangan, isa lang talaga ang pwede kong tirhan for the rest of my life. Kaya napakahirap po itong nangyayari na ako po'y naninirahan ngayon sa isang banyagan lugar. No? Pareho kami ng kapalaran ni Tatay Digong kung ano yung pinakaayaw namin, yan po ay nangyayari sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Pero hari nawa, nandyan po Panginoon at alam naman niya kailangan natin, pagdasal po natin talaga na kinakailangan matapos na itong kalbaryo ng ating bayan. Pag-usapan po natin ngayon, well, alam niyo po, malungkot na balita, nag-issue na po ang pre-trial chamber ng order na kakayanin pong harapin ni Tatay Digong yung kanyang confirmation of charges. Kung maalala nyo, nauna ng naudlot yung confirmation of charges at napagpaliban dahil nga doon sa hiningi ng mga abogado ni Tatay Digong na hindi na kaya harapin ni Tatay Digong ang paglilitis sa kanya. Matapos magtalaga ng mga di umanong mga eksperto, bagamat pumalso sila, no? Pumalpak sila doon sa naunang ekspertong rinekomenda nila, isa suspendido sa kanyang medical board, isa bias pala dahil kung ano nung sinusulat sa kanyang Facebook account laban kay Tatay Digong, yung 3 mga dalubhasa ay nagsabi na kaya daw harapin ni Tatay Digong ang kanyang pre-trial confirmation of charges dahil naiintindihan daw ni Tatay Digong kung ano yung anyo ng mga paratang sa kanya at kaya daw magbigay ng instruction si Tatay Digong sa kanyang mga abogado. Hindi ko po alam kung talagang dapat bang paniwalaan yung mga siyensyang yan, mga di ano mga ekspertong yan, pero sa tingin ko po, dahil ako naman, matagal ko naman nakasama si Tatay Digong bilang presidente at matapos ang kanyang pagiging presidente, alam nyo kasi ako po, pag ang tao na wala na sa kapangyarihan, lalo ako nagiging malapit. Kasi nga, wala na halos nagsisipsip sa mga taong tapos na manungkulan eh. Yung mga natapos na ang kanilang kapangyarihan. So, nung matapos ang kapangyarihan ni Tatay Digong, halos wala na namang bumabati kay Tatay Digong. Doon paragi ko siyang nakikita. Palagi ko siyang napupuntahan sa Davao, nakikipagkanta-kantahan doon sa bar ng kanyang kapatid na si Kuya Bong. At doon kami naging malapit. Matapos talaga siya na manungkulan. Ganyan din po yung aking naging kwento sa buhay pagdating kay President Erap. No? Nung sila yung mga makapangyarihan, halos din naman ako makalapit. Si Tatay Digong, bagamat ako'y tagapagsalita niya nung siya'y presidente, ang totoo niyan, hindi naman kami naging personally close. Kasi nga,
siyempre, limited naman yung pagkakataon bagamat ang binigay naman sa akin ni Tatay Digong talagang pangako nung ako'y tinanggap ko yung pagiging tagapagsalita niya ay 24/7 access na nangyari naman 'no, sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya 'no. Pero sa totoo lang, naging close lang ako talaga, personally close kay Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Nakilala ko talaga ang pagkatao ni Tatay Digong. Para talaga siyang yung lolo ko na talagang nami-miss ko na rin. Parehong-parehong ugali, parehong-parehong lengguwahe, naku, parehong-pareho pong pananaw sa buhay, no? Kaya nga po, totoo po, nami-miss ko si Tatay Digong, pero pagdasal na lang po natin siya. Ang sabi ng mga dalubhasa na pinaniwalaan ng mga maestrado ng ICC, sapat daw ang pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong para harapin ang confirmation of charges. Yung confirmation of charges, dyan pa lang po magpipresenta ng ebidensya para malaman kung mayroong probable cause. Yan nga po yung pagkakaiba ng ICC sa ating sistema dito sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas kasi hindi ka ma-i-issuehan ng mandamiento de arresto, hindi ka mapapa-aresto unless meron ng probable cause, likelihood that the crime is committed and that the accused or respondent is probably guilty thereof. Pero dito po sa ICC, napakababa ng standards para magkaroon ng warrant of arrest, good grounds lang. At dahil nga po mababa ang kanilang standards, nandyan yung provision for interim release na pinagkait naman kay Tatay Digong. Kaya nga naniniwala ako na ang Tatay Digong hindi lang biktima ng kidnapping, biktima pa rin ng arbitrary detention. Kasi kung titingnan nyo, yung mga patakaran ng mga naunang mga tribunal, bagong ICC, yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Rwanda Tribunal na ako ay isang member din ng this council, halos lahat ng mga akusado doon, palibhasa, good grounds lang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, ay binibigyan ng interim release. Pero dito sa ICC talagang mailap sila magbigay ng interim release na hindi tama kasi good grounds lang naman yung dahilan, dapat balansehin yan doon sa pagkakaroon ng interim release dapat na pinagkait nga kay Tatay Digong. At ngayon po ay pagpapatuloy daw ang confirmation of charges, dyan palang malalaman kung merong probable cause, no? At nagpresenta ng representative sample of evidence ang ICC, pero alam nyo naman, no, bago dumating ang February 23, ngayon pa lang naghahagilap ng mga testigo itong ICC, no? Nakakatawa naman, no? Sila ay meron daw good grounds para arestuin si Tatay Digong. Pero sila naman nag-a-advertise pa para sa testigo para mapatunayan na merong probable cause. So, well, dyan na po tayo magkakaalaman. No? Kung talagang sapat ba yung kanilang ebidensya para man lang sa probable cause para magpatuloy yung paglilitis laban sa kanya. Pero sa tingin ko, kung talagang desperado sila at sila ay ngayon pa lamang nag-a-advertise para sa mga testigo, siguro wala talagang probable cause. No? At hindi ako magtataka na baka may pag-asa naman si Tatay Digong makakauwi matapos yung confirmation of charges sa February 23. Kasi kung sapat-sapat ng ebidensya, bakit ka pa mag-a-advertise? Di ba? Di ba yung pag-a-advertise mo, parang indikasyon na talagang desperado ka na magkaroon pa ng mga karagdagang ebidensya dahil baka alam nila na hindi pa sapat ang ebidensya nila para man lang sa probable cause. Bakit? Kasi mga ebidensya pinaniwalaan nila, di yung propaganda ng mga kaliwa at saka ng mga dilawan, no? Na pumapatay daw si Tatay Digong ng 30,000 and yet, kita nyo naman, doon sa formal indictment lamang kay Tatay Digong, mahigit 40 lamang ang linisan nilang biktima ng patayan. And yet, sa kanilang mga press releases, kasama ng mga releases ng mga prosecutor, mahigit 30,000 daw ang namatay sa war on drugs. Nasaan na yung mga biktimang yan? Sige nga, pakita nyo nga yung mga death certificate ng 30,000 na yan. Wala na ba silang mapakita, di ba? Kaya naman ako, huwag tayo mawalan pag-asa. God is good and He will not allow a just man to be victim of injustice. Sa tingin ko naman, kung hindi magdedesisyon yung appellate tribunal na walang jurisdiction na ang ICC at pwede nang palayain si Tatay Digong, baka naman magdesisyon sila na wala talagang probable cause. Kasi kung malakas na ang kaso nila, bakit pa sila mag-advertise para sa mga karagdagang mga testigo? Di ba? Sentido ko mo naman yun. Kung talagang airtight na ang kaso mo, di mo na kinakailangan ng karagdagang mga testigo. Mantakin nyo, nag-advertise pa, desperado. And yet, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aagilap ng mga testigo. Yan ba ang tinatawag nilang katarungan yan? Katarungan, ICC version. Jail now, get the evidence later. Naku, napakasakit po talaga ng kapalaran ni Tatay Digong. Anyway, pag-usapan din po natin itong controversy na naman tungkol sa China.
Ulitin ko po ang katotohanan. Ang China po ang pinaka-importante nating trading partner. Napakalaki po ng kalakalan na nangyayari sa panig ng Pilipinas at ng China. Wala pong papangalawa na malapit pagdating sa China. And make no mistake about it, talaga pong pinakamalaking inaangkat nating mga kalakal ay nanggagaling sa China. In fact, mahigit 25% po ng lahat ng ating imports ay galing sa China. Pangalawa, ang China po ngayon ang pinakamalaking pinanggagalingan ng direct foreign investments dito sa ASEAN. Umaabot po yan sa bilyong-bilyon, pero ang karamihan po, yung 2.5 billion, mga ganyan, napupunta dun sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, gaya ng Thailand, Indonesia. Sila po, mga minimum 1 billion foreign direct investments. No? Pero ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia, nasa 2 billion plus. Ang Pilipinas, wala pa pong kalahating bilyon ang naipapasok na foreign direct investments sa China, kasi nga tinuturing natin silang kalaban. Pero ang pinakamatindi na po pwedeng maibigay ng mga Chino ay yung turismo. Kasi ang Thailand, halos 10 million doon sa 35 million naging turista nila ay galing sa China. At ito yung mga hindi ordinary mga backpackers. Ito yung mga big spenders na mga turista na nag-average ang stay na 1 linggo at gumagastos talaga ng pera para sa good time. Samantalang ang Pilipinas, wala pa pong 1 million na Chinese na nakukuha. At tayo nga po ay kulelat na pagdating sa tourism arrival. Tayo po sa Southeast Asia ngayon ay naunahan na ng Cambodia. At ang nauunahan na lang natin in terms of arrivals of tourists ay mga bansang Myanmar, Laos, at saka East Timor. Di ba nakakahiya yan? Na talagang yung mga kulelat na mga bansa yan, yung mga kasama natin pagdating sa tourism arrival, kasi nga walang ginagawa ang ating mga opisyalis ng ating bayan, kundi awayin ng China. Bakit naman sila para magbakasyon sa Pilipinas? Gayong parang meron silang nararamdamang banta sa kanilang buhay kapag sila ay pupunta dito sa Pilipinas. O di ba, sinabi dati ni Secretary Gibo na merong batas daw ang China na lahat ng Chino, lahat ng kanyang mamamayan ay secret agents ng China. Naku naman, bakit naman gagawa ng batas para secret agent nga ba't mo naman bubukin